dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further. So alam mo, ito maganda kay Pangulong Duterte, no? Talagang siya po ay diretsong magsalita. Wala pong paligoy-ligoy. Aaten ka ba? Oo. Bakit? That you attend. Ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are napadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of... Totoo naman, di ba mga kababayan? Totoo naman yan. Sa politika, alam nyo, na-experience po namin yan. Yung mabait sa'yo dahil malapit ka sa presidente, nung dati siya'y presidente, pero nung ikaw ay wala na si presidente, ay grabe ho, yung mga animal. Ay, yung mga congressman, meron nga dyan yung gusto niya pang gawing model ang war on drugs. Di ba? Sa buong mundo daw. Pero ngayon, kasama ho dyan sa mga tumutuligsa at bumabatikos sa ating presidente. Actually, hindi lang pagbatikos. Okay nga lang sana kung pagbatikos eh. Kaya lang paninira na ho yung ginagawa eh. Meron nga ho siyang kilalang vlogger na abogado eh. Dati, pumupuri-puri pa yun eh. As in, pumupuri-puri pa. Nung wala na si Pangulong Duterte, at saka yung kanyang kamag-anak, nung ko, kung tito ba yun? Alam naman natin, medyo nasa ibang panig. Ngayon, kumakaba ng kay Duterte tsaka sa anak niya. Akala mo may alam. Boy, yun na sana eh. Alam mo, walang problema ako magkomento ka ng di maganda. Sana kung may alam ka. Wala ka namang alam eh. O di ba magtulpo ka na lang. Di, meron niya eh. Abogadong anti-tulpo. Yung pinanganak para batikusi si tulpo. Tapos, at nangyari dun sa animal na yun. Doon siya nangyari doon sa animal na yun. Nakasuhan na ilang beses ni Tulpo. Kaya medyo humina-hinay siya kay Tulpo ng konti. Kapirasyo lang naman. Tapos, ngayon, nang pinag-aanohan niya, ang mga Duterte na. Di, dati naman, di naman niya laman yung mga Duterte. Pili lang yung mga binabanatan niya mga Duterte. Ngayon, todo-todo na. Kasi nga po, walang bayag eh. Diba? Hindi na kaya si Tulpo. Siguro dahil nakikita niya, naku, 3 na itong pupuntang Tulpo. Kung kilala niya, abogado na yan, isulat niya yung pangalan. Hindi ko nababanggitin kasi wala naman nanonood na masyado dyan eh. Di ko nga alam ba't ko ba nabanggit? Friendships. So, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako eh, mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila.
at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ayan. Alam mo, parehong-pareho talaga ng puso ni Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte. No? Hindi ko, kasi naalala ninyo nung umarap si BP Sara Duterte mag-isa sa kamera. Sabi niya, para wala nang maistorbong iba, para makapagtrabaho na yung iba. Anyway, baka mamaya makontent pa sila, ako na lang atin. This time, ganun din ang tono ni Pangulong Duterte. Ang dami-dami niyo pa pinatatawag ako na lang ako. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Hindi, yan o yung ano. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Sige na, ako na lang. O, di ba? Ano ba ang gusto niyo sabihin ko? Yan ang sasabihin ko. Para maging masaya na kayo. Kaya alam mo, kaya nagustuhan ng taong bayan to si Pangulong Duterte. Wala tong di ba, pasikot-sikot. Halagang diretsuhan siya, di ba? Walang kaarte-arte. Ano ba gusto niyo sagot? O, yun na lang sasabihin ko. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabi ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ano ko. O, di ba? Alinaw po nun. Ano ba gusto ninyo? Sabihin ko. Ay, sasabihin ko na. O, ano yung gusto nyo marinig sa bunganga ko? Ano yung gusto ninyong kasi alam mo, yan ang problema sa nagtatanong at sa nanananong. Pagkaiba po yun eh. Yung nagtatanong, gusto talaga malaman yung sagot. Di ba? Yung nagtatanong dahil gustong matuto, nagtatanong dahil hindi niya talaga alam. Iba naman yung nanananong. Ano yung nanananong? Nanananong yung may sagot ka na, gusto mo lang itanong para sabihin niya yung sagot na gusto mo. O yung gusto mo, o yung, gusto mong marinig at saka yung magsasatisfy doon sa plano mo. Ika nga. So wala kayong Ibibigay ko sa kanila. sila Kaya kung ako ano gusto naman, nyo itanong. kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Napaka-tricky niyang statement na yan eh. Merong pitik yan sa Iglesia ni Cristo. Pero tingnan ninyo kung paano baliktarin ni Pangulong Duterte yung pangyayari na yan. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Okay, ninyo? Ang tindi ng banat ni Pangulong Duterte, no? Ayan ang sabi ko ginagawa ninyong paninira, yung INC, paninira, sisiraan yung INC, babanatan ninyo INC. Okay, sige. Ito talaga, genius talaga to si Pangulong Duterte, dito sinabi niya, talaga, gusto ko yan, bakit? Mapapagkatiwalaan sila. Hindi sila madadaan sa pera, hindi sila mabibigyan ng, nasuhol, ika nga. At kahit sabi niya pa nga, di ba, kahit hindi mo kaibigan, okay lang, basta kasi, ito, sigurado ka na pag INC, mapapagkatiwalaan mo at matitiwala pag gumawa ng kalokohan. Madali sabi, Ito Mr. na. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs. Hindi yung magbibigay ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo.
walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ano, makukulong sila. Nagigets ninyo sinasabi ni Pangulong Duterte? Kaya nga, alam mo, mautak to si Pangulong Duterte eh. Magaling talaga eh. Hindi mo pa pwedeng utusan ng pulis at sabihin mo bibigyan mo para mong ginawang tirador, ika na. Para mong ginawang, alam mo yon, o mamatay tao. Even if ako ang nag-utos sa'yo, kung inutusan kita bilang pulis, ako presidente, alam naman ng pulis yun. Alam ng pulis naman sila ho ay makakasuhan. Diba? Alam mo nila yun. It's not, hindi na ho yan ano eh. Kahit pa presidente nag-utos sa'yo, hindi naman sasabihin ng korte, absuelto na tong pulis kasi presidente yung nag-utos. Hindi. Pagdating sa husgado niyan, ikaw pa rin ang mananagot. At alam mo naman, alam ng pulis. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba, sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga, we have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Nagigets ninyo? Operational reward. Ibig sabihin, extended pa yung paghahanap namin. Nagpunta sa ibang lugar, pupuntahan namin. Pagkain namin. Hotel namin. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dinadagdag niya, nire-reward niya. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing the at saka palainom mo yung pulis. Bilang mga dalawang buting kaya yung nakikita natin sa iba, pupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yun mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4-5 yun yan sila na ang bari partida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera na hiya. Yan lang, sabi ko, sige, kapol kayo doon. Pag-inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me.
Mm. Pero pagka lumaban, nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Ito mga kababayan, nakailang press con si Pangulong Duterte na yan ang sinabi niya. Yan talaga ang order ko. Maski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Maski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng iyong digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Do you wanna know? Ito, may papakita ko Drug din ay nasa tabi mismo ng Malacanang. Mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Sa lapit niya, no? Alam ko yan, yung lugar na yan kasi nagpupunta tayo dyan eh. Yan yung sa may simbahan malapit, oh. Street na yan mismo ng Malacanang. Harap yan. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 Oh, ayan. Hindi kasi, sabi nga ni Pangulong Duterte, yun o, sa billionaire na news, ano yun, talagang legit yun. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung siya ang sasagot, it will be self-serving. O, di ba? Let the news answer your question. Anelo? Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Mm. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Mm-mm. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight Mm. so that if they fight, then we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras ng sat. O di, Sagutin po sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Naku po, panay. Marami siyang sasunod. Kami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay Sal, ng pagkakataon ako taga Mindanao, Bisaya.
pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president. I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng tao by whoever wants to destroy my country. He will kill. And if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa tao. Alam nyo mga kababayan, kapisado na natin yan. Meron pa kang ginawang mga ngibin yan. Di ko maintindihan bakit hindi alam nitong mga animal na congressman na ito. Talagang ginagawa nila ng istorya. Etong si Pangulong Duterte para talaga namang, alam mo na, syempre, palabasin masama. Kayo na lang mga kababayan. Ito na lang para na lang sa mga kababayan natin na nanonood dyan. Anong gusto ninyong sitwasyon? Sitwasyon noon o sitwasyon ngayon? Pagdating sa safety, ilagay nyo comment dyan. Kayo na ho mag-comment. Ano mas gusto ninyo? Yung panahon noon o panahon ngayon?